Nangatog ulit ang mga paa ko nang nakitang kakatapos lang ni Wade sa pagkanta. Bumababa na sila sa stage at sinasalubong na siya ng mga fans nila. Tumitig ulit siya sa akin nang nakitang paparating na ang mga fans niya. Alam kong may usapan kami. No I love you for Corinth means no girls for him. Pero sa sitwasyon ngayon, hindi ko siya sisisihin kung kakailanganin niya mang makihalubilo. Kailangan din nila iyon para dumami ang fans nila. Nagulat ako nang initian ni Wade saglit ang mga babae at tinaas niya ang kanyang kamay sa mga babae. Excuse me lang, magsi-CR ako. Pawis pa siya kaya para siyang santong hinahaplos ng mga ingratang babae. Parang yung langis na nakukuha sa katawan niya ay nakakapaghilob ng sakit sa katawan. Umuungol pa ang iba habang hinahaplos nila ang katawan ni Wade. Sinulyapan ako ni Wade nang nakakunot ang noo. Mahirap kumawala sa mga babaeng iyon. Nang sa wakas ay nakawala na siya sa mga baliw na fans nila, ay nakita kong pumunta siya ng CR. Ilang saglit lang ay narinig kong tumunog ang cellphone ko. May isang mensahe galing kay Wade. Wade, kita na lang tayo sa labas. Yun lang ang message niya, pero pinagpawisan agad ako ng sobra. Lumingon ako at nakitang nakisama na si Corinth sa mga fans girl ng ibang band members ng Zeus. Pero nakita ko talaga ang team with Sixy Ribas na malungkot at inaabangan ng paglabas ni Wade sa CR. Hindi ko alam kung paano niya tatakasan ang mga fans na ito, kaya sinunod ko ang payo niya. Pumunta ako sa sasakyan kong nakapark lang sa tapat ng grill. Ilang sandali ay nakita ko siyang nagpalit na ng t-shirt at tumatakbo ng natatawa palabas ng grill. Lumingon siya at nakita kong hinahabol na siya ng mga fans niya. Wade, saglit lang, may tatanong lang kami. Nataranta ako. Halos hindi ko mahawakan ng maayos ang mga susi ko para patunugin ang sasakyan ko. Pumasok agad ako. Agad ding binuksan ni Wade ang pintuan. Hinarorot ko ang sasakyan para makaalis na agad sa lugar. Sabay kaming tumawa sa nangyari. Nakakatawa naman kasing hinahabol siya ng mga fans niya. Talagang tinakbuhan niya. Ba't mo naman yun ginawa? Sana pinagbigyan mo. Hingal ako sa kakatawa. Pag pinagbigyan ko sila, ibig sabihin pinagbibigyan din kitang mag-I love you sa iba. Alam mo namang di ako payag. Natahimik ako sa sinabi niya. Nakatitig siya sa akin pero hindi ko kayang sumulyap man lang sa kanya. Nahihiya ako. Hinayaan ko ang sarili kong panoorin siya sa gilid ng mga mata ko. Saan nga pala tayo? Tanong ko. Sa apartment, ipagluluto kita. Anya. Kung maaari, tumango na lang ako. Kinabog na kasi ang dibdib ko. Naninikip na ito. Konti na lang ay maghuhurmentado na at ayaw kong mapansin niya iyon. Talaga? Nakita kong ngumisi siya sa gilid ng aking mga mata. Oo, susubukan ko. Total, magaling ka namang magluto. Sabihin mo lang kung pasado o hindi. Humalakak siya. Para walang gastos. First time kong makakita ng lalaking ipagluluto ang mga babae. Akala ko mga babae lang yung nagluluto sa mga lalaki. Mabuti na lang at nagawa kong mag-drive ng di nagbubunggo papuntang apartment niya. Una siyang lumabas pagka-park ko. Sinarado niya agad yung pinto at hinintay akong lumabas. Naamoy ko ang bango niya sa loob ng sasakyan ko kahit nasa labas na siya. Grabe, anong langis kaya yung lumalabas sa katawan niya? Inamoy ko yung Francet. Amoy with Sixy Ribas.
Ayan, namamanyak na naman ako. Papikit-pikit ko pang inaamoy yung upuan niya nang bigla siyang kumatok sa bintana. Tumalon ako bigla at agad lumabas doon. Nakita kong naka-smile na siya pagkalabas ko. Kinunot ko ang noo ko. Bakit? Imposibleng nakita niya ang ginawa ko. Tintid naman ang sasakyan ko, tsaka gabi na. Wala lang. Mas lalong lumaki ang ngiti niya. Anong oras ang curfew mo? Nabigla ako sa tanong niya. Wala naman talaga akong curfew, pero pagdating ng alas 9 wala pa ako sa bahay. Magpapastart sa ang rescue operation na ang pamilya ko, kaya siguro mas mabuting before 9 PM akong umuwi. Unless kung kasama ko mga kapatid ko. Tumango siya at tinignan ang relo niya. 7 PM pa naman, may 2 oras pa tayo. 30 minutes na pagluluto, 30 minutes na pagkain. Uminit ang pisngi ko sa sinabi niya. Para saan yung nalalabing 1 oras? Napalunok ako sa sariling tanong ko. Mas lalo lang siguro akong namula nang nakita kong tinitigan niya na ako. Wait, anong gagawin natin sa loob ng 1 oras? Unti-unti kong nakita ang pagpula ng pisngi niya. Tumalikod siya bago nagsalita. Ano ba yan, Rina? Idi siyempre, kwentuhan. Okay. Sabi ko na Humalakhak ako at nag-isip ng mga topics na pagkikwentuhan namin. Hay nako. Hinawakan niya ang ulo niya at ginulo ang buhok na para bang naiirita or something. Bakit? Wala, lika na nga. Masungit niyang sinabi. Anong problema nito? Nagmo-mood swing na naman siguro. Nang pumasok kami sa apartment niya, agad siyang pumasok sa kwarto. Bihis lang ako, upo ka muna sa sofa. Anya. Habang nagbibihis siya, ay tinext ko si Corinne para di siya mag-alala. Ako. Corinne, dadaanan na lang kita mamaya. Asan ka? May lakad pa ako. Lumabas ng kwarto si Wade nang di pa nagre-reply si Corinne. Halos mapasigaw utili ako nang nakita kong lumabas si Wade na nakataplis na naman. Mabuti na pigilan ko ang sarili ko. Nag-iwas na lang ako ng tingin. Sorry, ganito ako sa probinsya. Hindi ka ba sanay? Magti-t-shirt na lang ako. Umiling ako. Hindi, okay lang. Hindi ko pa rin siya nililingon. Talaga? Tanong niya. Oo. Sige, ano bang paborito mong pagkain para maipagluto kita? Susubukan ko. Hitchakil. Adobong manok. O sige, ipagluluto na kita. Umalis na siya sa gilid ko para pumunta sa kusina. Sinundan ko siya ng tingin. Ang buong akala ko abs niya lang ang nakakapanindig balahibo, pati rin pala yung likod niya. Tingin pa lang, mukha na itong mainit. May langis o pawis pang lumalandas galing balikat niya. Nalaglag ang panga ko nang pinanood ko yung maswerteng pawis na ayon, pero bigla siyang lumingon. Tama ba itong ginagawa? Natigilan siya dahil na-realize niyang nakatitig ako nang nakalaglag ang panga sa kanya. Tumawa agad ako. Ano? Patingin. Rina, huwag na lang. Diyan ka na lang. Kahit nakatalikod siya, ay napanood ko yung paglalagay niya ng kamay sa mukha. Nakita ko rin sa likod niya ang isang bisis na paghinga niya ng malalim bago ang pagpatuloy sa ginagawa. Ayaw mong patulong? Huwag na, kaya ko na to. Masungit niyang sinabi. Wade, ang bango mo kanina. Anong pabango mo? Narinig kong nahulog ang kutsilyo. Agad niyang pinulot yung kutsilyo. Wade,
Okay ka lang ba? Nilapitan ko na lang siya. Rina, bumalik ka na nga lang doon at tumahimik ka na lang. Bumalik ulit ako sa sofa. Ano bang problema mo dyan? Hindi siya nagsalita. Nagpatuloy lang siya sa ginagawa niya. Wait, sorry kagabi, nakatulog ako. Sabi ko. Sumulyap ako sa kanya kasi matagal siyang nakasagot. Narealize kong mukhang nailunod niya na lahat ng ingredients at naghihintay na lang siyang maluto ito. Nakahalop kip-kip si Wade at pinapanood akong nakaupo sa sofa. Seryoso ang mga titig niya. Unti-unting lumitaw ang dimple niya nang nagsalita siya. Sa susunod, pag inaanto ka na, sabihin mo sa akin para din na ako maghihintay ng reply. Okay. Sorry. Ang bagal mo rin kasing mag-reply. Feeling ko di ka magre-reply. Marami ka sigurong ka-text. Hindi na ako tumingin sa kanya. Baka lumabas lang ang mga mata ko sa kakatitig sa abs niya. Wala akong ka-text. Naglilinis lang ako dito sa apartment. Tsaka hindi naligo. Okay, pakiramdam ko kasi marami. Wala nga, Irina. Di, kasi diba, kung interesado ka naman, magre-reply ka agad. Porke ba hindi ako nakakapag-reply agad, ay di na agad ako interesado, Rina. Sabing naglilinis ako. Tika, tinignan ko siya at nakita kong nag-iwas siya ng tingin. Ngumisi ako. Mukhang hindi ka naman interesado. Kumunot ang noo niya at tinitigan ako. Sabing interesado. Naglinis ako kasi plano ko na talagang dito ka na maghahaponan ngayong gabi. Kaya, tinalikuran niya ako. Nakita ko ulit ang pag-angat baba ng likod niya na para bang huminga siya ng malalim. Hindi ko na napigilan ng paghalakha ko. Stop it, Rina. Masungit niyang sinabi. Humalakhak pa rin ako pero halos mangyak-ngiyak na ako sa tuwa. Interesado siya sa akin. Yung pangarap ko. Do you like me, Wade? Di ba ako dapat yung magtatanong sa'yo niyan, Rina? Hinarap niya ako. Do you really like me? Anong nakasabi dun sa cake? Hindi ako makapaniwalang naitanong ko yun sa kanya nang di nababasag ang boses. I'm so happy right now. Parang gusto kong magpapiesta. I like you. Sagot niya. Tumango ako. Then, I like you. Nanginig ang labi ko pagkasabi ko nito. Narinig kong pinatay niya ang stove. Ibig sabihin, luto na ang niluluto niya. Rina, nababaliw na yata ako sa'yo. Nanghihina ang boses niya nang sinabi niya ito. Hindi niya agad ako nilingon. Mabuti. Dahil sa sobrang panghihina at panginginig ko, kung lilingon siya ngayon, ay baka tumakbo ako papunta sa kanya at yakapin siya. Sa wakas, napansin na ang feelings ko. Nakatanggap na ako ng sagot. Kahit hindi klaro, pero ramdam ko. Ramdam na ramdam ko. Hindi naman kailangan sabihin ang bagay na ito, di ba? Pwedeng nararamdaman mo lang.